Mga matayong puno ng pangamba, isang kaluluway na balat ng dilim. Sa isang iglap, buhay ang nawala. Ngunit sa likod ng akusasyon, isang isipan ang nahahati, isang pagkatao na hindi lamang iisa. Siya ba isang kriminal o biktima rin ng sarili niyang isipan? Ang batas ba'y makatarungan sa isang taong mayroong iyan? Dissociative identity disorder. Isang kondisyon bumura sa hangganan ng sino at ano. Ngayon araw ating tunghayan ang labanan ng isang taong nagaharap sa mabigat na paraan. Habang ang sarili niyang pag-isip ay tila isang bukas na digmaan. Ito ang kanyang kwento. Diyos ko naman. Yung batang to, ano ba yun? Ma. Bago ka magalit, surprise lang ako. Huwag kang magalit pa. Sige nga. Wow! Grades mo na ba ito, na? Yes, ma! At sabi ni teacher, makakarinig din ako ng certificate! Wow! Ang galing-galing talaga ng anak ko. Yes naman, ma! Surprise talaga ako sa'yo. O siya, sige. Magluluto ako ng paborito mong ulam. Sige. Mag-bihis ka muna doon at magluluto muna, okay? Sabi na. Ma! Sarap talaga ng niluto mong ulam kanina. Siyempre, favorite mo yun eh. Pero ma, saan ka rin yung manok? Sa farm na. Farm? Oo. Anong farm? Yung sa umpisa, itlog sila. Then, pag dumating na yung araw na magka-crack na sila, magiging manok na sila. Wow! Amazing! Gusto ko, ma. Pumunta tayong farm. Anong
gagawin natin sa farm? Titingin sa manok. Yung gaganon siya. Diba egg siya first? Gusto ko makita yun. Gusto mo makita? Yes, ma. Ba't naman gusto mong makita yung mga manok na? Kasi ma, gusto ko mangatay eh. Huwag gano'n. Huwag kang magsasalita ng ganun, Mak. Pero ma, Masama yung mangatay tayo. May mga nabibili naman tayo sa palengke. pero ma, mas maganda mang kapag... Halika na nga. Ah. Happy birthday! Uy, na-miss ko kayo, guys. Pasok kayo pala. Mami! Uy, mga bali, na-miss ko kayo. Buti na lang nakapunta kayo dito. Siyempre, why not? Birthday mo to, no? Sige, wait lang. Kukuha muna ako ng juice. Guys, ako muna yung juice. Thank you. Thank you. Thank you. Grabe ha, pak na panghandaan. Buti na lang talaga nandito kayo ngayon at na-miss ko na makipag-chikahan sa inyo, guys. Ikaw, Mare, kamusta ka? Okay lang. Medyo busy lang sa work at saka dito sa bahay. So, kamusta ang married life mo? Okay lang. Sa umaga, early gigising para mag-make ng breakfast for him. And of course, kay Gaynor kasi may pasok na kasi yan. Grabe, ang swerte talaga. Eto namang best friend ko. Kamusta yung married life niya ni Ging? Ito, okay naman kami. Both focusing on our careers. Wow naman! I'm so happy for you, girl! Ikaw naman, Amna, kamusta kayo? Ito, going strong kami. Oo naman! Iba talaga ang true love! Ikaw, babe, kamusta yung pagiging single mo natin? Ito, single mo strong. Okay lang yun. Kaya natin ito. Okay lang yun din. Isipin mo na lang yung anak mo. Ang laki-laki yung naging kain. Di ba? Yes. Ano ba? Okay naman ako. Masakit ang sa damdamin ko nung wala na talaga siya. Eto naman tong dalawang to. Lalo ka na, Shafi. Kailan ka ba mag-aasawa? Since high school, wala ka pang boyfriend. Eh, puputi na lang yung buhok mo. Kahit pumuti yung buhok ko, siya pa rin inintay ko, no? Hay nako, Beb. Bahala sa'yo. Eh, ikaw naman, Rai. Kamusta yung life mo? Well, that's good naman. Ano ba? Hindi pa rin ako makapaniwalang 2 months na kami married. Grabe, sobrang Latina ng babaeng to. Mga mare, I have a good news! Anong pangalan nyo? Ako si Kikay. Siya naman si Kokoy. Ako naman si Kaynor. Nice to meet you. Tara, punta tayo room. Laro tayo. Let's go! Sige, ayusin natin na. Sige, sige. Ganyan dapat. Tapos doon. Tara, silapin mo doon. Hindi! Pangit! Ganyan! Hindi nga! Ganyan dapat. Hindi, mali ka kasi. Ganyan. Hindi mo naman laruan yan na. Hindi! Akin! Hindi! Bigay mo sa... Hindi, maging mabuti ka sa mga bisita nyo. Ano ba? Akin nga yan eh. Laruan ko to. Saan na? Ayoko na makipaglaro sa'yo. Kaya naman!
lang sa kanya. Dapat makikipag-share ka. Ano naman yan? Oh, asan na pala yung pera para sa loan bukas? Wala nang pera, naubos na sa sugal. Paano wala? Sabi ko, wala nang pera! Paano nga yun? Kasi naubos na sa sugal! Yan kasi puro kabisyo! Mami! Daddy, ano ginawa mo kay Mami? Tumigil ka dyan! Bakit kayo nag-away, Mami? Huwag kayong mag-away. Puro ka sa bisyo! Punta na tayo dun sa labas. Kaynor, ano bang ginawa mo? Eh, ma, kasi siya pala, gusto niya palagi siya yung nasusunod. Nilaruan ko yun, ma eh! Anak, di kita tinuruan maging selfish. Ano bang turo ko Bakit sa'yo? na? Anong nangyari? Eh, kasi itong anak mo, nakipag-away sa anak ni Zainab. Diba? Tinuruan kitang makipag-share sa ibang tao. Bakit hindi mo magawa, anak? Nakakahiya dun sa kaibigan ko. Hindi ka marunong mag-share? Huwag mo yun gagawin ulit. Tandaan mo yan. Papaluin talaga kita. Hey, is that Kikay? Kikay? Oh, hello, Kaynor! Oh, ikaw nga. Oh, wait. That looks familiar, right? That's worth it. Oh, wait. Sa akin yan eh. Huh? Binigay sa akin yan ni Mama. Binili ko sa akin ng birthday ko. Oh, how come? How come nagbinigay sa akin ni Mama tapos binigay din sa'yo ng Mama? Kailan ba magkaparehas lang tayo? Magkaparehas? No, it's an unlimited edition. So, like, bigay mo sa akin. No. Bigay mo pala kasi wala. Wala na dito. See? Sa akin to. Bigay mo sa akin mo yan. Ibigay mo. Ibigay mo. Kinuha mo. O, pati ribbon. Ay, oh my God. Pati ribbon talaga. Ibigay mo sa akin yan. Binigay to. Na. Ibigay mo.
City. Will the witness please stand to be sworn in by the judge? Please raise your right hand. Do you promise to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth? I do. Please state your name for the court. I am Now, Mr. Ben Shakrin, what is your relationship with the victim? Matagal na kaming kaibigan ni Kikay. Simula pa ng bata pa kami, magkasama na kami dahil magkaibigan din ang mga magulang namin. What about the accused? Do you know each other? I do. How would you describe the relationship of the victim with the accused? Masasabi kong bata pa lang kami ay hindi na magkasundo ang dalawa. Naalala ko nga kung nung bumisita kami minsan sa bahay nila Kaynor ay nag-away sila. Umabot pa sa puntong tinutukan niya si Kikay ng chopstick. Sa tingin mo ba ay may galit pa rin ang suspect sa biktima? Oo, lumaki na lang kami at hindi pa rin sila magkasundo. Madalas ko silang naabutan ko silang nag-aaway sa hallway. Minsan ay sinasabunutan ni Kaynor si Kikay at minsan naman ay nakikita kong tinutukan niya si Kikay ng ballpen. Naniniwala ka ba na si Kaynor ang pumatay sa biktima? Oo, nakita ko siyang pumasok sa CR kung saan ang katawan ni Kikay. Honor, base sa sinabi ng ating witness, hindi malabong si Kaynor nga ang pumatay sa ating biktima. The reason might be because she has still spent up anger towards the victim. And hindi malabong si Kaynor nga ang pumatay sa biktima dahil base sa ating investigasyon, nakita raw ang dalawang mag-away sa araw na iyon at nakita rin ang suspect sa kinaroroonan ng krimen. And that will be all, Your Honor. No further questions. Defense may cross-examine the witness. Mr. Ben Shakri, alam mo ba kung anong oras naganap ang krimen? And saan ka noong oras na yun? Nasa kantin kasama mga kaibigan. If you were at the canteen with your friends, then paano mo nang sabing nakita mong pumasok sa CR si Miss Kaynor kung saan nangyari ang krimen? Nung pabalik na ako sa classroom, nakita ko siyang pumasok sa CR. Paano mo nang sabing si Miss Kaynor ang gumawa ng krimen? May nakita ka bang dala-dalang kutsilyo? Or may napansin ka bang kakaiba sa mga galaw niya? Wala, hindi ko alam. Yes or no, Mr. Ben Shakri? No. To know that Miss Kaynor was not present during and at the place of the crime. That would be all, Your Honor. I call to the stand his name. Will the witness please stand to be sworn in by the court? Please raise your right hand. Do you promise to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth? I Please state your name. Mayroon sa tiwali natin, Shady. Saan ka noong nangyari ang krimen? Nasa po kami ng Kasama mo ba si Miss Kaynor sa loob? yes. Your Honor, base sa sinabi ng ating witness, malabang si Kaynor nga ang gumawa ng krimen dahil sila ay magkasama. The victim's side may cross-examine the witness. Thank you, Your Honor. Base sa iyong sinabi kanina, nasa loob kayo ng classroom ni Kaynor. Eh kung nasa loob kayo ng classroom ni Kaynor, bakit siya natagpuan sa CR? Pumunta po siya sa CR kasi naihi siya. Eh bakit nandun siya sa CR na natakpan ng krimen? Miss Karen, please. Only the Silence in the court. Please proceed. Bakit pumunta sa CR si Kaynor? May napansin ka bang kakaibang kilos sa kanya? Wala naman akong napansin, pero ang alam ko lang nag-aaway sila ni Kikay. That would be all, Your Honor. This would be the second day of our trial. Members of the jury, your duty for today is to determine whether the victims prove that the defendants caused the wrongful doing of the crime. You must find a verdict based on the preponderance of the evidence and the most convincing
evidence and facts presented. Clerk, please announce this case. Thank you, Your Honor. I call to the stand Fatima Shibimau. Will the witness please stand to be sworn in by the witness? Please raise your right hand. Do you promise to tell the truth and the whole truth and nothing but the truth? I do. Hello. Please state your name for the court. I am Fatima Shibimau. What is your relationship with the victim and the accused? Both of the victim and the suspect are my friend's daughter. Me and Nazafa were very good friends as well as Kaya. We were in high school, but as far as I know, we don't have a good terms in high school. But as time passed, we grew. We became friends. I attended the wedding, they had a child. And I could say I have a really special bond with them and their child. I see. Now, let me get this straight. Hindi ako pumunta dito para mag-witness sa pagpatay ni Kaynor kay Kikay. As far as I know the truth. Hindi si Kaynor ang totoong pumatay kay Kikay. Kundi ikaw! You, Nazefa! Objection, Your Honor. That was irrelevant to the case. Ano bang sinasabi mo, Shapima? Ako? Ang papatay kay Kikay? Ako ang pumatay kay Kikay? Bakit ka naman gagawin yun? Bakit nga ba, Nazefa? Dahil ba sa sobrang pagmamahal mo sa anak mo, kaya mo nang pumatay ng ibang tao? Even your best friend's child? Huwag nga sa sinasaid! Hindi ko magagawa yun! Nagawa mo! I saw it with my eyes! Hindi ko ginawa yun! Pag-inosente, pag-victim, alam mo ang buong totoo. Ginawa mo yun kasi pinatay mo. Ginawa mo yun kasi sobrang mahal mo si Kaynor at ayaw mo maranasan yung trauma mo. Wala! Wala akong ginawa, Shapima. Wala ang ginawang krimen ng anak ko at wala akong ginawang krimen. Huwag ka nang magmaang-maangan. Alam mo yan sa sarili mo na ikaw talagang kriminal dito. Hindi! Hindi ako ang kriminal dito. I have proof. And I can show you that. Sige nga, ipakita mo yung pruweba. Attorney? What nonsense are you saying? Do you even have proof na ako ang pumatay kay Kikay? Silence in the court. Please sit down, Mrs. Kwan. Continue. Thank you. I was there at the day. Pumunta ako sa school para bumisita sa mga bata. I saw Nazefa and Kikay. Parang may pinag-uusapan sila. Pumunta sila sa comfort room. And there, I saw the pinagsaksak, pinatay, pinahirapan niya yung bata. Hindi ko alam gagawin ko, kaya nag-video ko. Binidyohan ko yung pagpapatay niya sa bata. Ginagawa nila. Tita, Mom! Inaaway mo yung anak ko. Inaangkin mo ang hindi sa'yo! Tita, hindi mo naman Tita, tama na! Tita! Sabi ko naman sa'yo, makontenta ka kung ano yung sa'yo. Huwag yung anak ko.
Tagal na akong nagtitimpi sa'yong bata ka. Napakaganda ni pagpalaksak sa maamo mong pagmumukha. Hindi lang natin ako magkusalita! Dapat, ikaw! Huwag kang umiyak. Huwag kang umiyak. Naglalaro lang naman tayo. Maglalaro tayo! Tama na po, tita. Tita. Pinatay mo si Kikay! Ang dapat makaalam nito. Ang dapat makaalam nito. And that's all I can say, Your Honor. Please submit your evidence to the court. Attorney, please show our evidence. Surely, Mom, we are just wasting our time. If the video would not play, there's no concrete evidence that Mrs. Johan killed Miss Kikay. I saw it with my 2 eyes. Na-videohan ko yun. Ewan ko kung bakit hindi na mag-play yung video na yan. Trying to frame me up? Hindi niyo pa rin ba nakakapag-move on sa nangyari sa atin nung high school? Are you taking a revenge? Oh, please, Nasefa. Let the past be in the past. I'm not doing this for revenge. In fact, what for? I am doing this for the justice of my daughter's friend. For the justice of Dayang's daughter. Silence in my court. We cannot proceed with the trial without the evidence. Miss Shafima, I believe we have to continue with what we started. At the moment, the clerk will take Your Honor, please, I have it. Nandito sa akin yung CCTV footage na nagpapatunay na si Nazefa ang pumatay kay Kikay. What CCTV footage? I believe all of the CCTV footage from the school are already collected. Objection, Your Honor. The evidence she is talking about is project. The objection is overruled. You may proceed. I got this CCTV footage from the investigator here beside me. He examined and confirmed that Nazefa is the one who killed Kikay. What? What is it now, Shafima? This is all nonsense! Silence in the court. Miss Shafima, please submit the evidence to the court. There it is.
No, Your Honor! Hindi ako yan! At paano kayo nakakasiguro na ako nga yan? Eh, hindi naman malinaw yung CCTV footage. Ginawa mo yan kasi baliw ka, di ba? Pinatay mo yung anak ng best friend mo kasi takas mental ka. Ako ang pumatay kay Kikay! Ako ang pumatay kay Kikay! Totoo ba na, Selma? Bakit? Bakit mo pinatay ang anak ko? Mamamatay ka ka! Pinagkatiwalaan kita! Bakit mo nagawa yan sa akin? Wala kang ganda! Banya! Ano gagawin niyo? No! Hindi! Anak ko yan eh! Hindi! Iwan niyo ako! Pati ba naman ikaw? Wala akong kasalanan! Itiwan niyo ako! Hindi! Itiwan ako! Itiwan ako! Anak ko yan! Order! 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 Everybody sit down! The jury have decided. Have you reached a verdict? We have, Your Honor. How have you decided? We, the jury in the case of Dayang Zainab and Wendelin Asri versus Nasefa Johan, find the accused guilty of homicide. She will be sentenced with the penalty of reclusion temporal, which is 12 years and 1 day to 20 years of imprisonment. Thank you, jury, for your service today. That raised our case today. Court is adjourned. Congratulations, we won this case. Sa wakas, nakawit mo na rin ang hustisya sa iyong anak. Nakawit mo na yung hustisya. Sa pagtatapos ng ating pagdinig, matapos ang masusing pagsisiyasat at pagtimbang ng mga ebidensya, ang hatol ay nabuo. Ang bigat ng krimen at hindi mapagkakailang katotohanan ay nagtulak sa hukuman sa isang mahirap na desisyon. Sa kabila ng masalimuot na kalagayan ng akusado, ang batas ay nanatiling matatag sa pagpapanagot sa buhay na nawala. Gayon ang pagkilala sa kanyang natatanging kondisyon, ang dissociative identity disorder, ay nagbigay daan sa isang natatanging kahilingan. Halip na direktang parusang kulungan, ang hukuman ay nagpasya na ang akusado ay dapat dalhin sa isang mental asylum. Ito ay hindi lamang upang mabayaran ang nagawang krimen, kundi upang mabigyan din siya ng nararapat na tulong at pangangalaga para sa kanyang kalagayan. Ang kasong ito ay nag-iwan ng maraming katanungan tungkol sa hangganan ng responsibilidad at ang pag-unawa sa isang isip na nakahat. Naway, ang desisyong ito ay magsilbing paalala na ang hustisya ay hindi lamang tungkol sa pagpaparusa, kundi pati na rin sa paghahanap ng paraan upang maunawaan at matugunan ang masilimuot na realidad ng ating pagkatao. Ito ay naging wakas ng kanilang laban. Katwiran ang nilalaban, hustisya natin to.